Disk operating system files or DOS files. Every time na mag-open yung PC natin, yung bootstrap loader natin, dinadala niya yung operating system natin sa memory. Yung mga files na yon ay yung io.system, ms-dos.system, at saka yung command.com. Yung dalawang file system na io.system at ms-dos.system are special and hidden. Si io.system, siya yung file system na responsible sa mga basic input-output functions or yung mga hardware components ng computer natin. This includes the following tulad ng mga boot disk drive, yung display natin tulad ng monitor sa keyboard, tas yung pagdi-display ng time tsaka date ng computer natin, tsaka yung iba pang mga parallel tsaka serial communication port, yung mga saksakan dun sa PC natin. Yung ms-dos.system naman, yung responsible sa pag-access sa mga disk or ng mga application program na nagre-remain sa memory natin permanently. Si command.com naman, siya yung file system na nag-interpret or nag-accept nung mga commands na ini-issue nung keyboard natin tulad nung copy, delete, format, etc. Kapag yung DOS or yung disk operating system nag-run siya ng program or application, yung command.com yung responsible sa paghahanap ng program na yon bago niya dalhin dun sa memory, tapos bibigay niya yung control sa system. Kapag pinatay naman yung program nung na inopen natin, mababalik siya dun sa command.com or yung command interpreter. Yung config.system naman, yung file na to, yung reference para sa mga device drivers na naglo-loads kapag yung OS na yung nagko-control sa computer. Yung mga device drivers na to is importante siya kasi siya yung nag-configure sa operating system para mag-run yung mga special devices. Yung auto-execute.bat file naman is ito naman yung file na nag-automatically execute kapag nag-start na yung system. Yung pwedeng mangyaring hanapin niya yung file tapos i-display niya yung message sa screen or etc. Every time na mag-start yung system, yung MS-DOS, yung mga commands na execute is stored in the auto-execute.bat file. Pwede siyang ma-run by typing auto-execute sa command prompt kahit na hindi mo nire-restart yung system. Computer files in DOS, file system. Yung file system, ginagamit siya para makontrol yung pag-retrieve tsaka pag-i-store ng mga data. May iba't ibang file system na may kanya-kanyang limits. Sa DOS, yung file system nag-support siya ng 8.3 format para sa file names tsaka sa mga directory name. Pero yung maximum directory path length ay 64 characters dahil sa internal current directory structure tables that DOS maintains. Pero kapag kasama yung drive name, ang maximum length ng fully qualified file name na nasuporta ng DOS ay 80 characters. Gamit yung format na drive:/path/filename.ext followed by a null byte. Sa DOS, sinayaan ng user na magbigay o mag-assign ng file names para sa save na file na kinukonsist ng dalawang parts. Una, yung prime. Kinukonsist lang siya ng 8 characters. Maximum na po yun. Tsaka pwedeng nandun yung characters, alphabet, number, at hyphen. Yung pangalawang part, yun yung secondary name.
Kinuha sila ng 3 characters at optional kasi depende to sa type ng file na isi-save mo. Yung 2 parts na yan, sineseparate sila ng dot. Using an extension is specified using the complete name can be an excellent way of naming a file so that it can be identified easily. Tama yun kasi mas napapadali paghanap natin tsaka pag-identify ng mga files para sa paggamit ng extension. Sa DOS, may way para malaman kung ano yung currently active o kung ano yung nagagamit ngayon na disk drive. Kasi bawat disk drive ay may naka-assign na letter. Halimbawa na ito yung floppy disk. Ang naka-assign sa kanya ay alphabets A and B. Kapag nakalagay sa drive name ay A, edi ang active ay floppy disk. Kapag C naman, ang active ay hard disk drive kasi yun yung naka-assign na letter sa hard disk drive. Directory structure in DOS. Directory is just like a file folder which contain the logically related files. Hinalimbawa yung directory sa file folder kasi yung file folder, imagine natin yung file folder. Yung file folder, siya yung magiging root directory at yung bawat cabinet naman nun, magsisilbing user directory. Nasa loob ng user directory, mga files. Kaya yon tulad siya sa file folder cabinet. Those files are organized in a hierarchical or an inverted tree-like structure. Kung makita yung example, may papakitang picture, ayun, yung picture na sunod na page na slide. Ayun yung hierarchical structure. Tapos, inverted tree-like structure naman kasi kung ang puno, inverted siya kasi, di ba, kunyari yung puno yung ugat niya nasa ilalim. Yung structure naman ng directory structure ng DOS, ang ugat nasa itaas, pinakataas. DOS enable the user to organize the files into directories and subdirectories. Ayun, pwede rin tayo mag-organize nun. Kunyari yung directory na isa, pwede mo siyang ilagay sa isang directory sa loob nun. Kaya mangyari, isang directory ang magiging subdirectory nung pinaglagyan mong directory. A directory within another directory is called subdirectory. Ayun nga, sa loob ng directory nandun yung, pag may directory pa doon, ang tawag doon subdirectory. Kapag meron namang another subdirectory, ibig sabihin, pwede namang sa bawat subdirectory ay magkaroon pa ng subdirectory. Tawag doon sub-sub. File command. Bali, yung mga binibigay na instruction sa computer to perform a specific task ay tinatawag na command. Sa DOS, may several commands. And yung mga commands na yon ay naka-stored sa DOS directory on the disk. Yung mga commands na yon ay may 2 types, internal commands saka external commands. Yung internal commands, ito yung mga commands that are inbuilt commands ng MS-DOS. Nakastore to sa command interpreter file o yung command.com. Yung mga internal commands, ito yung mga commands na hindi na kailangan ng external file to execute. Example nito is yung time, dir, saka yung date. Yung external commands naman, ito yung mga commands that are separate program files na nakalagay din sa DOS directory and when executed, behave like commands. Yung external command, meron tong predefined syntax, kagaya ng backup, restore, saka format. File management commands. Bali, ito yung mga example ng file management command. Yung copy command, delete command, rename command, attribute command. Una, yung sa file command, bali ito yung example ng DOSBox. Yung DOSBox is a program that emulates the function of MS-DOS. Bali, kapag nagbubukas tayo ng DOSBox, hindi agad nakakonect yung DOSBox na to sa mga disk natin. So, kailangan muna nating i-connect para ma-access natin yung mga files. Para magawa yon, mount C Yan. Bali yung mount, ito yung parang keyword para makonect natin yung DOSBox na to dun sa mga disk natin.
Yung C naman na to, kahit anong letter to pwede kasi i-represent lang nung C na to yung path na to. So kapag nakakita kayo ng C, hindi ibig sabihin nito is yung drive na C, kundi yung path na to. Yan. Bali yung command, ay yung copy command, magka-copy tayo ng isang example is bali yung sa command, sa copy command, example is itong text file na to is ika-copy natin dito sa folder na sample. Copy test.txt sample. Yung copy, tas yung kung ano yung ika-copy natin, then kung saan natin yun ika-copy. Yan, bali nakalagay, one file copied. So, kung titignan natin yung sample, meron na siyang test na file dun sa loob. Pangalawang command is yung delete. Bali, i-delete niya lang. Sample is, itong text file na to is i-delete ko. Bali, del, short for delete, then kung ano yung i-delete na file. Yan, kung makikita natin, wala na yung file. Pangatlo naman is, ayan, bali yung sunod na command is yung rename command. Yung sa rename, i-rename lang natin yung isang file. Example is itong file na sample, i-rename natin siya. Ito, ren for short for rename, then yung name ng file, then kung ano yung ipapalit natin. Yan, naging OS na siya yung kaninang sample. Tapos, ang next naman is yung attribute. Bali yung attribute, set or shows file attribute. Example nito is yung hide saka unhide. Bali sa DOSBox, hindi siya gumagana kasi may mga command na hindi supported ng environment ng DOSBox. Pero papakita ko siya sa CMD. Ayan. Punta muna tayo sa desktop. Then, yung example ng attribute is i-hide ko tong folder na tong OS. So, para magawa yun, short for attribute, then yung name ng file na i-hide, then +R, +A, +S, +H. Yung R is yung read, yung A is yung archive, yung S yung system file, yung H yung hidden file. Ano pala, bali nakalagay parameter format not correct kasi may kulang tayong plus dito. Dapat may plus to. So, attrib yan. So, nakita natin na wala na yung OS. Another example ng attrib is yung unhide naman. So, paano naman kapag i-unhide natin yung hide na folder? So, papalabasin ulit natin yung kaninang folder na hinide natin. Para magawa yun, attrib, short for attribute, yung OS na hinide natin kanina din, -R, -A, -S, -H. Yan. So, lumabas na yung
hinide natin kanina. Yan. Next naman is yung backup. Bali sa yung backup, stores or backup one or more files directory from source disk drive to other destination disk drive. So, pag magba-backup tayo, pag gusto nating gawa ng backup yung isang directory. So, gagawin natin is yung robo copy ayan, nag-backup na siya. So, nandito na yung, ayan, files, dalawa yung binackup kasi dalawa lang yung laman ng OS. So, kung titingnan natin, yung pinaglagyan ng backup dun sa d:\backup, ito na yung, bali, D. Ito na yon, tapos ito yung backup. Titingnan natin yung laman. Yan. Etong dalawa na to is ganyan din yung laman nung nasa OS. Ayan. So, another example naman is yung kung gusto niyo naman gumawa ng backup script, ganito lang. So, yung tinype natin kaninang robocopy C users Elisa desktop OS, tapos yung paglalagyan ng backup then MIR. Yan. So, isi-save natin siya as .cmd. So, save ko siya ng backup.cmd. Yan. Nandito siya sa desktop. Ayan. So, delete muna natin to para makita natin kung ano yung magiging resulta. Pag every time na i-click nyo to, mag-auto backup na siya. Yan. So, titingnan natin yung backup. Nagkaroon na siya ulit nung dalawang laman na kaninang binura natin. Yan. So, next naman is yung restore. Yung restores file that were backup using backup command. So, sa MD, ganito siya. Ayan. Ilalagay lang natin yung rstrui.exe. Ayan. Yung rstrui.exe na yan. Yan yung system restore console where you can restore your PC backup to earlier read restore point. So, ito yung parang nag-initiate nung restore. Bali yung restore pala, yun nga, great utility to help roll back Windows to run earlier state, undoing all system change that may have based an issue. Bali dito, maapektuhan lang yung mga updates and installment. Ayan, so naglo-loading. Medyo matagal siya. Ayan, bali ito yung yung system restore. So yung rstrui.exe, dadalhin ka niya dito sa program na to kung di mo alam kung saan to sa computer mo. Yan. Then next, yan, ito yung mga time kung kailan mo gustong i-restore. Yan. Cancel. Yan. Next naman is yung last command is ayan, yung last
command is yung format. So, ang gagawin sa format is, type muna, ano muna yung format? Format sa disk drive for data storage and use. Yan, ayan yung format. So, lagay natin this part. Ayan. Yan, so dito tayo mag-format. Ayan. So, ang susunod na itatype natin is list volume. List volume. Ayan. Sa list volume, ililista niya lahat ng disk na meron yung computer na to. So, sa list disk, dito natin pipiliin kung ano yung ipo-format natin. So, ayan na. So, ise-select ko yung select volume 4. Yan, nakalagay, volume 4 is the selected volume. Ito kasi yung gusto kong i-format. So, ang FS ng mga normal na disk is NTFS. Yung file system naman ng mga removable or yung mga flash drive is FAT32. So, yan, clean. Ayan. So, yan na clean. Tapos, this part succeed in cleaning the disk. Ayan. Next is, create partition. Create partition. Ayan. Ayan. Ito na yung create partition. Then, ipo-format na natin siya. Format. Mali pala. Kailangan pala create partition. May primary. Kasi create a primary partition. Pipili tayo dito. So, create partition primary. Yan. This succeeded in creating the specified partition. Then, ang sunod naman is format FS, yung file system is equal to FAT32. Dahil flash drive yung i-format ko, kaya FAT32. Pero pag mga disk yung i-format nyo, NTFS. Tapos, quick. Yan, para mabilis lang yung pag-format niya. Ayan. So, gano na siya. Loading. Ayan. This part successfully formatted the volume. So, kung titingnan natin, yung hindi na volume, wala na siyang laman. Na kanina maraming laman. Ayan, yun lang. Thank you. Next, yung directory command. The directory the user is in at any point of time is called the working, present, or current directory. For example nito, itong command prompt na nag-i-indicate na nasa DOS directory tayo, which is ito na yung current directory natin. Then may tinatawag na root directory, which is yun yung initial working directory natin, na yun yung unang backslash. Then yung C, ito yung representation ng drive natin. Then yung entire specification ng directory natin from the root, itinatawag siyang path. Next, using path to specify the location of files. A path is the route that leads from the root directory of a drive to the file you want to use. Yung path, yun nga, doon naka-indicate lahat ng madadaan ng folders, subdirectories, hanggang doon sa pinaka-directory na gusto nating puntahan. For example, to access
C, semicolon ito, where ito nga, yung C, siya yung representation ng drive natin. Then yung unang backslash, yun yung root directory natin. Then yung pangalawang backslash, siya yung nagsaseparate dun sa nos, which is yung directory natin, dun sa letter na subdirectory. Then yung pangatlong backslash, siya yung nagsaseparate ng letter na subdirectory dun sa nos.let na file name. Then next, ito yung mga directory command. Una dyan yung dir, or yung directory. To list all or specific files of any directory on a specified drive. I-type muna natin yung mount, then kung ano yung gusto nating letter na magiging representation nung path natin. Then, kung saan nakalocate yung path na pagkukunan natin. Elisa. Yan. Ngayon, nandun na tayo dun sa representation ng path natin. Then, para makita natin yung mga specific file nung drive, tatype lang natin yung dir. Then yan, makikita na natin lahat nung file na nakasave dun sa drive natin. Next yung MD or make directory. Ito, yung function niya kapag gusto natin gumawa ng panibagong directory dun sa drive. Itatype lang natin yung keyword na MD, then kung ano yung gusto nating file name. Halimbawa, Melissa. Yan, ibig sabihin nakagawa na tayo ng directory. Para malaman kung nakagawa ba tayo, syempre, kailangan tignan natin. Tcharan! O, diba? Nakagawa na tayo. Galing, no? Then, yan, ito yung function ng make directory. Next naman, yung remove directory. Syempre, kung may make directory, may remove din. Pero dito sa remove directory, yung directory lang yung kaya niyang i-remove, pero hindi niya kayang i-remove yung root directory. Ito siya nangyayari. Yan. Tatype lang natin yung keyword na rd, then kung ano yung pangalan ng drive na i-delete natin. Nari, yung ginawa nating directory, i-delete din natin. Yan. O, diba? Nawala na. Magic. Next naman is yung change directory. Change those current working directory to specified directory on specified disk, or to check for the current directory on the specified or default drive. Yung change directory, may tatlo siyang type. Una dyan, syempre, next command yung cd or change directory. Itong command na to, kapag gusto nating pumunta dun sa isa pang directory, then, isusulat lang natin yung keyword na cd. Then, kung saan yung directory gusto natin puntahan. For example, di ba yung path natin nasa users Elisa? Then, kapag dun sa Elisa, gusto natin pumunta sa desktop. Yan. Yan, nasa desktop na tayo. Yung change directory, may tatlo siyang type. Yan, una na nga itong cd kung saan gusto natin pumunta. Then, yung cd backslash, kung ibig sabihin nun, babalik tayo dun sa root ng directory natin. Tapos yung isa naman, cd ... Yung function kasi nito, babalik ka ng isa. Since kasi hindi masyadong gumagana dito sa DOSBox. Pero papakita ko kung sa CMD gumagana siya. Yan. cd ... Ayan, di ba? Bumalik tayo dun sa Elisa. Yun yung function ng cd ... Next command is yung path. Di ba yan? May nakalagay. Hindi, ibig sabihin, illegal command siya.
Kasi may mga command na hindi nga gumagana sa DOSBox, pero pag sa CMD gumagana. Yan. 'Di ba pag nagra-run tayo sa Java, gumagamit muna tayo ng path. Yung path, kukunin natin dun sa kasulok-sulukan ng folder natin na sa program file, yung ikakopy natin dun yung path nung JDK natin para makapag-execute tayo ng file. Yun yung function nung path. Next na command, yung substitute a string alias for the path name and creates a virtual drive. Yan. Tatype lang natin yung sunod na command, yung substitute a string alias for the path name and creates a virtual drive. Itong function ng subs para makagawa tayo ng panibagong drive, then kokopyahin natin yung laman nung nag-exist na drive. For example, tatype mo natin yung keyword na subs. Then kung ano yung drive representation na gusto natin. Kunwari, X. Then, yung pagkukuha na natin ng drive, yung sa C, users, Elisa. Yan. Para malaman natin na kung nakagawa ba tayo, punta tayo syempre sa my computer. Ayan. Diba? Nag-i-exist yung drive na ginawa natin. Then, next naman, general command. Una, yan, time, diba? Para yung general command, kunwari, babaguhin natin yung time ng computer natin. Kunwari, ano na ba ngayon? Kunwari, 4 pa lang. 4, 14, 10.06. Diba? Sabi, a required privilege is not held by the client. So, ibig sabihin, hindi natin siya mararan dito. So, kailangan natin, yung CMD natin, i-run as administrator na muna natin. Run as administrator. Uy, nawala. Yan na. Susulat ulit natin yung keyword ng time. Yan. Susulat natin yung yan. Then, enter the new time. Babaguhin natin, kanare, 9 pa lang. 9, 23, 45.33. Then, tingnan dito, sa time natin, nagbago, naging 9:23 na. Yung last na command sa general command is yung type. Pupunta muna tayo sa desktop. Yan. Pag nasa desktop na tayo, isusulat lang natin yung word na type. Then, kanina gumawa ko ng text document na may pangalang chore. Then, yung type, yung purpose ng type para ma-display yung laman nung file natin. Yan. Ibig sabihin, na-print na yung nilagay kong yung laman ng chirp.txt ko. Yan lang. Thank you.
I am here to discuss the difference between using the command line or the DOS operating system and the GUI in terms of many different criteria to judge both of them. In terms of ease or easiness, it is much more easier to use the GUI or the Windows that we use nowadays because there are only a few users who actually know the command line, the commands to navigate between folders in the command line or the DOS system. But by using the GUI, the users are actually able to navigate between folders and locate their files easier without the need to actually memorize the commands. In terms of control, the DOS operating system have a much more powerful control than the GUI because the DOS or command line actually allows users to navigate through complicated systems or files which are normally restricted to those that uses the GUI. In terms of multitasking, GUI users have windows that allows them to actually do a lot of tasks at the same time without the need to close one of them. Unlike at the DOS or the command line, they are required to close a task once they need to open a new one. In terms of speed, the DOS is superior to the GUI because using only a single line, if you know the commands, you could actually execute a lot of tasks without the need to do a certain steps, and you are only needed to enter the command once. Unlike in GUI, you will need to navigate through the files, the folders, do the command, and then return to the original, and then to finish the task. In terms of resources, the command line or DOS actually uses less resources compared to the GUI. The GUI uses icons and other stuff that takes resources from the computer, which may actually be used in other stuff or other purposes. In terms of scripting, a command line interface enables a user to script a sequence of commands to perform a task or execute a program. Unlike the GUI, it enables them to make a shortcut, but in scripting, the DOS or command line has actually more features than the GUI. It allows them to enter a sequence of commands without the need to actually type many lines. You can execute it with just a single line.